The perfect dress. Nakakatuwa kapag nagkatotoo ang iyong mga imahinasyon, di ba? Ito ay masyadong katawa-tawa upang isipin. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nakipag-date. Pero, hinahangaan ko ang wedding gown at belo na nakasabit sa braso ko. Nagmamadali kami ng kaibigan kong si Sharon sa tindahan ng mga second hand sa oras ng aming tanghalian. Alam niya na madalas akong huminto sa mga ganoong uri ng tindahan upang maghanap ng mga idaragdag sa aking koleksyon. Sa entranceway ng tindahan ay nilingon ni Sharon ang isang kwarto. Tumango ako at tumungo sa isang rack na mahabang damit malapit sa likod. Palagi akong tumitingin ng mga bagong karagdagan para sa aking singing on the side wardrobe. May nakita akong wedding gown with matching belo sa gitna ng rack. Nagtataka, dahan-dahan ko itong ibinaba. Ang style prinsesa na damit ay simple ngunit elegante, na may isang malawak na panel ng lace pababa sa harap at may lace sa bandang braso, ang maikling manggas at neckline. Kahit na nagdi-daydream ako tungkol kay Mr. Right at sa kasal namin, hindi ko naisip ang damit na isusuot ko. Kahit na hindi ko sinusubukan, alam kong gusto kong isuot ang damit na ito sa araw ng aking kasal. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang tumigil si Sharon para tignan ang gown. Masasabi kong namamangha rin siya katulad ko. Laking gulat ko nang pilitin niya akong sukatin ito. Kailangan ko ng kaunting suporta at nagmadaling pumunta sa dressing room. Sa aking pagkamangha, tamang-tama ang sukat ng damit. Napatras ako sa dingding para sa isang mas magandang view. Sa harap ng salamin, nakita ko ang aking sarili. Napakaganda ng gown na ito. Tapos naalala ko si Sharon. Binuksan ko ang kortina at nagsimulang mag-pose na parang isang model. Napabuntong hininga siya. Hay nako Joyce, para sa'yo talaga yung damit na yan. Kung ako sa'yo, bilhin mo na yan. Habang pinagtatalunan namin, kung bibilhin ko ba ang damit o hindi, bigla akong narinig ang boses ng aking ina sa aking mga tenga. Maghanda ka! Ang Boy Scout motto na itinuro niya sa amin sa mga nakaraang taon na hindi ito isang kalokohan. Hahanda ako at bibilhin ko na to. Dali-dali kong isinuot ang aking office suit at nagmadaling pumunta sa checkout counter. Bago pa bang bago ang isip ko, habang nasa biyahe pabalik sa trabaho, nagtawanan kami tungkol sa ginawa ko. Napaka-uncharacteristic sa akin ang ginawa ko. Nawala ang pagkasaya ko nung malapit na kami sa opisina. Dahil ayaw kong maging katatawanan sa opisina, nakiusap ako kay Sharon na huwag niyang sabihin sa mga katrabaho namin ang tungkol dito. Nakahinga ako ng maluwag nang pumayag siyang maging sikreto namin ito. Noong gabing iyon, habang pinagdidikit ko ang dalawang malalaking garbage bag para panatilihing malinis ang dress, napangiti ako at muling tumawa sa aking pagmamadali. Lumipas ang 2 taon, tapos 3, tapos 4. Sa mga halos 8 petsang taon na iyon, paminsan-minsan ay binabalik ko sa harap ng mga ibang mga damit ang dress at iniisip ang aking sarili na suot ito. Nais kong subukan ito ngunit naisip ko na matrabaho ulit upang magkasya muli ang mga bag at muling itape ang mga ito. Samantala, walang sino man sa trabaho ko ang nangaasar sa akin tungkol sa gown. Kaya alam kong tinupad ni Sharon ang kanyang sinabi. Nag-aalala ako na baka madulas siya at masabi ito. Nagpaalam ako sa kanya na umalis siya para sa ibang trabaho. Mahigit 2 taon nang lumipas. Napuno ng trabaho, mga aktibidad sa simbahan, singing commitments, mga libangan, paglalakbay at pamilya ang mga taon na iyon. At lumipas sila. Ilang buwan pagkatapos ng aking 36 na kaarawan, nagsimula akong panghinaan ng loob. Ang aking biological clock ay tumatakbo. Pagkalipas ng ilang buwan, binanggit ng isang kaibigan ang kanyang bagong katrabaho. Ang pangalan niya ay Dennis. At kahit hindi ko siya kilala dahil sa ibang department siya nagtatrabaho, mukhang napakabait niya. Interesado ka ba sa blind date? Tanong niya. Kagaya ng karamihan, hindi ako masyado interesado sa mga blind dates, pero pumayag ako. Sabado ng gabi, dumating si Dennis. Pinagbuksan ko siya ng pinto para pumasok sa loob ng bahay at makilala ang aking ina. Pinagmasdan ko siya habang kami ay nakaupo at nag-uusap. Gusto ko ang nakikita ko sa kanya. Linggo ng umaga, tinanong ko ang sarili ko kung nahisiraan na ba ako ng bait. Una, nakabili ako ng damit
maraming taon bago nakilala si Mr. Right. Pagkatapos ay naging engaged na ako sa loob ng 7 araw. Pagkakilala ko sa isang lalaki muli, sinantabi ko ang mga bagay-bagay para sa lalaking alam kong mahal ko. Itinakda namin ang petsa ng aming kasal sa kalagitnaan ng Nobyembre, makalipas ang 3.5 buwan. Sa tuktok ng aking listahan na gagawin, ay sinubukan ko muli ang sukatin ng aking dress. Kasya pa kaya ito sa akin? Sa takot ko, hinila ko ang zipper. Medyo malaki ito. Tiniyak sa akin ng mananahi na makukuha niya ang saktong sukat para sa aking damit. Iminungkahi ng aking tiyahin na maaaring magdagdag ng mahabang manggas. Naisip niya na mas bagay sila para sa isang late fall wedding. Sumang-ayon ng mananahi at idinagdag na ang lace mula sa maikling manggas ay maaaring gamitin upang makagawa ng isang design na nakakapalibot sa aking mga pulso. At sumang-ayon ako dahil gusto ko maganda ang aking dress sa araw ng kasal ko. Nang kunin ko ang damit isang araw bago ang kasal, nakita kong dinaig pa ng mananahi ang sarili dahil napakaganda ng gown na kanyang ginawa. Ang damit ay perpekto. Kinaumagahan, nagising ako sa sikat ng araw. Nag-inat ako, tumawa at ngumiti. Napagtanto kong ikakasal na ako sa loob ng ilang oras. Maya-maya, naghihintay na magsimula ang wedding march. Inayos ko ang damit ko bago kinuha ang bouquet ko. Muli, umalingaw-ngaw sa aking pandinig ang maghanda na payo ni nanay. Napatawa ako ng mahina sa pag-iisip sa aking wedding gown na naghihintay sa maraming taon na maisusuot ko upang pakasalan ng aking Mr. Right.